over the weekend, merong ano, may mga patutsada, may mga birada si PBBM. Actually, isa dito, yung dalawa dito pag-usapan natin. Una, yung dito sa secret deal. Sa secret agreement ni Digong. Oo, yung secret agreement na yan. Ito na. Naalala nyo, nung weekend, hindi, kahapon pala to. Ito yung kahapon. May interview siya sa FOCAP. Foreign Correspondents Association of the Philippines yata. Ay, ayan. Ito pala sa ilalim eh. Ayan, Foreign Correspondents Association of the Philippines. At tinanong siya tungkol dun sa agreement, no? Ni Duterte. Oo, yung gentleman's agreement na secret. Oo. So sabi niya, ang daming kasing palusot. Ang daming kasi nagpapalusot sa partido ni Digong. Puro kayo palusot. Oo. Ang dami niyo sinasabi, hindi niyo naman sinasagot yung tanong, meron bang secret agreement? At kung meron, ano yung content? Ito yung comment niya kahapon sa FOCAP. Last week, you said that you were horrified at the prospect of a gentleman's agreement between former President Duterte and China. Wouldn't you be? Wouldn't Of you be? course. I think we all should, right? And you said as Tama. well, Mr. President, that he should be held accountable. And since then, experts have said that any such agreement compromising PH sovereignty or territory would be a violation Sino kaya of nagtatanong na to? not just the 2016 arbitral ruling, but Philippine law. So my question for you, sir, is how do you intend to hold former President Duterte accountable? Are there any actions being taken on this front? Well, we still have to find out what it is all about. We cannot. I've tried to get in touch with former officials of the previous administration who could possibly have been involved in these discussions. And, Tano, I have to tell you, paramdam I ka haven't na. gotten a straight answer out of anyone. Now, one party says, one person says there's no agreement. Another says, no, there was talk, but it's only status quo. No, there was. And another one will say there was an agreement. So I'll go back to the three questions that I asked when this subject came up. Number one, the first question I want answered is, was there an agreement in fact? I think by now Sinagot na we ng can China. see that in fact there was a secret agreement. Oo, sinagot. Hindi man umaamin yung mga tawag dito. Yung mga persons involved tulad ni Digong. Hindi siya umaamin eh. Pero sabihin niya, meron kaming status quo pero wala kaming inagrihan. Labo. Bago tayo magpatuloy sa ating topic, tayo muna ay babate sa ating mga kaibigan sa Sendwave. Yan. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede kayo magpadala sa Pilipinas nang wala pong remittance fees. Take note, gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo ba account details dyan. At pwede na kayong magpadala sa Pilipinas through GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jarrett, ayan o, Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Tapos si Alan Peter Cayetano, nananahimik. Delphin Lorenzana, nananahimik. Yun yung mga players noon eh. Sal Panelo, tahimik. Wala nagsasalita. So, dahil wala nagsasalita, sinong sumagot para sa kanila? O di si China. And what verifies that, and what I think, for me at least, convinces me that there was, in fact, a secret agreement, is the insistence of the Chinese government that there was a secret agreement. I do not think the Chinese government, I don't think Beijing will just make up and just out of nowhere say there was a secret agreement when there was no such thing. All right, so I think, to my mind, that is sufficient to me to prove to me that there was such an agreement. The second question I need answered is, what is contained in that secret agreement? What did we agree to? Correct. And why did we agree to them? Exactly. To that? Why? What exactly is it that we compromised? Number two. Kasi Number agreement three, eh. and this is a critical. Agreement, mga kotsero, hindi pwedeng sasabihin mo lang na, okay, umagri kami sa status quo. That's it?
I don't think hindi naman siguro ganun katanga mga Pilipino, guys. Pansin ko lang. Hindi naman siguro. Tayo nga mga hampas lupa eh. Tayo nga mga hampas lupa, meron tayong meron tayong mga ganyang usapan eh. Gawin mo to para sa akin, pero anong gagawin mo para sa ano? Ma'am, may nakipag-usap sa atin, gawin mo muna to. Anong kapalit? Diba? Wala nang libre sa Pilipinas. Lahat may bayad. Lahat serbisyo. Oo. Tapos dito, wala kayo ipapalit? Wala. Baka totoo yung nabisto natin last time. Kasi kung nanonood kayo ng live stream natin, I think that was last week. May nabisto tayo, mga kotsero, na ang ipinalit ay oil and gas exploration. Majority stake daw sa oil and gas exploration. Itabi nyo na yung PCA ruling. Huwag na natin pansinin yan. Kayo nang bahala sa majority stake ng oil and gas exploration. Yun. Hindi natin alam kung ano yung kayo. Hindi natin alam kung sino yung kayo. Hindi natin alam. Pero sino nagsabi niyan? Si Digong mismo. Question: why did you keep it secret? Why is Bakit there not one single document that contains that agreement? Right. Why is there not one shred of evidence that can show that this agreement exists? Why, when we Kahit minutes the lang. transition period between the previous administration to this administration, did no one mention a secret agreement? Why was it kept secret? These are very simple questions, but I'm finding a great deal of difficulty finding answers for them. Wala nga sumasagot eh. Totoo lang. Actually, matagal tinatanong ko na rin, bakit nyo pa kailangan i-secret? Kung para sa bayan naman pala yan, para sa kapakanan ng bansa, ba't kailangan nyo i-secret? Diba? Ano meron? Does it involve national security? I don't think so. Kasi sabi nyo nga, for peace eh. Peace and stability in the South China Sea. So, I guess, hindi naman siguro kailangan itago yan pag ganun. Peace and stability nga eh. So, bakit? Bakit inisikreto yung usapan? May mga may mga tatanga-tanga dyan nagtatanong, secret nga kaya walang dokumento. That's not even the point. The point is, why did you not write a document? Alam nyo, ang laking katangahan doon, mga kotsero. Meron namang mga confidential documents eh. Maniwala kahit sa hindi, may mga confidential documents. Maniwala kahit sa hindi. Yung mga dokumento, tapos may malaking watermark nakasulat confidential. Yun, confidential yun. It's a secret document, it's confidential, but it is documented. Diba? Documented siya. Meaning, such agreement happened. Yun nga lang, it's not for public consumption. Yung mga CIA, mga classified documents, so mga CIA files, classified documents, etc., etc., all of those are confidential documents. All of those are secret documents. Nonetheless, kahit secret siya, may dokumento. Bakit walang ganun dito kay Digong? Bakit laway lang ang pinuhunan nyo? Bakit himod puwet lang ang naiuwi nyo? Walang dokumento talaga? Which validates the questions of PBBM. Number one, why did you agree to a secret gentleman's agreement? Pangalawa, ano yung terms ng secret gentleman's agreement nyo? Pangatlo, bakit hindi nyo at least tinry i-dokumento, at least as a classified document, yung inyong secret agreement? Para may basis. Because I hear one thing and another thing and another thing and another thing. It's all very maraming palusot. In other words, I don't know how to translate that in English, but maraming Excuses. palusot. Let me add a fourth question to that, Mr. President. What happens if you find out that there might be a legal liability on the part of former President? I cannot see how there could possibly be a legal liability. Walang There is dokumento. no evidence of any Correct. agreement.
Okay. What, Yes. what did we, is there a document that is signed? I'd love to see it. You know, it does not affect the Philippines. And if there is, I have said that before, when this first came up a few months ago, and it turns out that the Chinese are insisting that there's a secret agreement, and perhaps there is. And I said, I don't know anything about the secret agreement. Should there be such a secret agreement, I am now rescinding it. So I've rescinded it, if indeed it exists. We are so far from getting to the truth, to the nub of the thing. We are so far away from Wala. it yet that it's Nagsisinungaling very hard sila to eh. give a reaction to those questions. Let's get those three questions answered. We've answered the first one. Now, what is contained in that secret agreement, and why was it kept secret? Those are the two questions left. Once we get those three answers, real answers, then we will know what to do. Sinungaling kasi. Sinungaling kasi isa. He's always been that. Di ba sinabi nga niya kahapon, pinakita ko sa inyo, sabi niya, natutunan daw niya as a prosecutor is to tanim ebidensya at saka sow intrigues. Di ba? Kahapon, sinabi niya. Kanya mismo nanggaling yun. Kay Digong mismo nanggaling yun. Sa kanya, siya mismo nagsabi. But anyway, dahil nga dito sa ganitong reaction ni PBBM, meron na namang ibang nag-react. O, sino ang may secret agreement? Si FPRRD o si PBBM? O, syempre. Syempre may react siya. Ready na ba kayo mainis? From our resident chief of the Department of Interpretation and Explanation of the Dutertes. Siya ang hepe. Department of Interpretation and Explanation of the Dutertes. Siya ang punong abala pagdating dyan. Pero ngayon, ang nais ko pong pag-usapan, nagsalita na si Presidente Duterte. Sinabi niya na meron talagang kasunduan na status quo sa panig ng Pilipinas at ang China, na yan din naman po yung aking sinasabi. Pero, ang sabi ni Presidente, wala siyang kahit anong pinimigay na teritoryo sa China. At ako naman po ay sasang-ayunan ko yon at ako'y tatayo bilang testigo na wala talagang teritoryong nawala sa Pilipinas. Alam mo, again, that's lawyer talk. Pag tanong mo siya, talaga? Meron bang wala talagang teritoryong nawala? Oo, wala talaga. Sige nga, sabihin nyo nga, meron bang napasok ang China sa ating territory? Sa ating internal water, sa ating territorial water, sa ating baselines, meron ba silang nakuha? Wala. Kasi territory ang sinasabi nila. Tanongin niyo sila tungkol sa sovereign rights. May nawala ba tungkol sa sovereign, nawala ba sa sovereign rights ng Pilipinas? Meron. Meron, malaki. Hindi nila masasagot yun. Hindi nila masasagot yun. At ang punong punong abala. Punong abala. O ang punot dulo nun, kaya tayo nahirapan ngayon bawiin ang ating sovereign rights dyan sa West Philippines ay si Digong. Si Makapili. So, again, yung sinasabi niya ngayon, that's lawyer talk. I mean, di ba? Parang di nga naman siya mahuli. You have to qualify everything. Territory ang sinabi niya, hindi naman niya sinabing sovereign rights eh. Pag sovereign rights, meron. Pero kapag wala, kapag territory, hindi, wala talaga. Ang sinasabi lang nila, pumayag daw si Presidente na wag i-repair ang Sierra Madre. Sa akin naman, nung ako'y nagpapa-interview tungkol sa issue to, ang sabi ko lang, nung nagkaroon ng kaisa-isahan ata, dahil konti lang naman yung incident ng water cannon incident ng panahon ni Duterte, yan nga yung dahilan. Dahil ang mga Chino ay nagrereklamo na nagpapadala raw ng mga repair materials. Pero wala naman ako sinabi na pumayag doon ang ating Presidente Duterte. Ang sabi lang niya, siguraduhin ninyo na wala akong sundalong mamamatay dyan. Dahil pag minamatay na sundalo dyan, ibang usapin na yan. So, ibig sabihin, pumayag implied yung pagpayag ni Digong. Implied eh. Hindi siya expressed, but it's implied. Bakit? Hindi siya nagpadala ng construction materials eh. Ay, alam ni Attorney Harry yan, expressed tsaka implied. Implied. Yung pag-agree niya. Implied yun.
Bakit implied? Hindi man niya sinabi, hindi man niya verbalize na, sige, hindi na kami magpapadala dyan ng construction materials. Hindi man niya sinabi yun. Yung act niya, yung mga actions niya, led to it. Yung mga actions niya led to it. Ibig sabihin, hindi na siya nagpadala ng construction supplies. So, he implied agreement to the quote-unquote secret agreement kung ano man meron sila. And by the way, mga kotsero, yung sinasabi po ni Digong during that time was tawag dito tungkol sa oil exploration. It has nothing to do with Ayungin. It has nothing to do with Ayungin. It has everything to do with oil exploration. So, hindi konektado yung sinasabi ni Attorney Harry Roque doon sa sinabi ni Digong. So, yun. So, implied yung agreement. Basta ang sinabi lang ni Digong, basta walang mamamatay sa hanay ko. Pag may namatay dyan, may problema tayo. Yun yung kanyang deal. Yun yung kanyang usapan. Wala nga namatay, pero masisira yung Sierra Madre. And now, we are at risk to losing again our sovereign rights in the West Philippine Sea because of the inaction or the omission of Duterte. Yan talaga pag traidor. Ganyan naman yan. Ganyan yun usually. Diba? Hahanap ng palusot. Palusot. Dahil hindi siya umaksyon, pinayagan niya. Halimbawa, kapag meron kayong katulong, halimbawa lang, meron kayong kasambahay na may kasabwat sa labas na gustong ipanakaw yung bahay nyo. O nakawan ko yung, papasukin ko yung bahay na yan, hati tayo sa makukuha ko. Hindi niya nilock yung gate. Ganun. It's an act that led to the crime. Ganun din yung kay Digong. Hindi niya nilock yung gate. Nakipag-usap siya kay Xi Jinping, hindi niya nilock yung gate. Ngayon, may problema na naman. Pabaya kasi si Duterte. Nakipagkuntsaba kasi sa China. Yun. Tuloy natin. So, ang alam ko lang, talaga namang dahil bulok na yung Sierra Madre, kung kinakailangan na repair at hindi na i-repair, baka lumubog na yan. Ibig sabihin, baka diniskartihan ng administration ni dati Pangulong Duterte. Hindi mo nga alam yan. Tinanong ka ni Karen Davila dyan. Sagot mo, hindi mo alam. Hindi mo sure eh. Pinagyayabang mo yung bagay na hindi ka sigurado. Sabi naman ito mga abogado na to. Na parang nakaka-discourage maging abogado kung mga nakikita mong ehemplo, mga katulad ni Attorney Harry. Yung pagre-repair ng barko. Kasi ayaw nga ng China, siyempre, kung gagawin mo yung ayaw ng China, palagi kang bobombahin. So, ang sa tingin ko, kung talagang nagkaroon ng repair dyan at imposibleng wala naman, dahil otherwise, lumubog na yan, diskarte. At yan ang kulang sa administrasyon nito. Dahil ang duda ko nga, sinasadya nila, pinangangalandakan nila yung delivery para hintuin sila ng China nang sa ganon, makaiyak sila na parang spoiled brat doon kay Uncle Sam na hindi naman tumutulong. Diba? Hanggang ngayon, ang lengguwahe po ni Uncle Sam, freedom of navigation, hindi niya sinasang-ayunan na may titulo tayo dyan sa mga pinag-aagawang isla at karagatan sa West Philippine Sea. Question. Taking out si Amerika. At tanggalin natin yung issue ng Amerika kasi that's out of the question. Hindi naman talaga kasama sa issue yun. Kayo lang nagpupumilit na kasama si Amerika dito eh. May question ako. So, ang sinabi ni Attorney Harry Roque ay, ano sinabi niya? Balikan natin. Ngayon, ang lengguwahe po ni Uncle Sam, nila yung delivery para hintuin sila ng China nang sa ganon, makaiyak sila na parang spoiled brat. Ayun. So, ginagawa lang doon ng admin natin is dahil kahit daw may usapan na before, pinipilit daw natin yung gusto natin kasi para lang daw tayo makaiyak kay Amerika para, I don't know, for whatever reason, kung ano man yung motivation na sinasabi niya na makaiyak daw kay Amerika. Question,
Don't we have the right to do that? Sa Tagalog, may karapatan ba tayo? Wala ba tayong karapatan na magtatag ng outpost sa ating sariling exclusive economic zone? And that's a relevant question. That's a very important question. Napaka-importante po nung tanong na yon. Bakit? Dahil ang sagot po dyan ay oo. It's a resounding yes. We don't even have to ask the permission of China. Why? Because nasa exclusive economic zone natin yung Ayungin Shoal. Kung dapat meron tayong mga makakabangga dyan, it's not even, hindi nga dapat si China eh. It's either Vietnam, Malaysia, Brunei. Ba't sila yung tahimik? Si China yung manggugulo. Si China yung nanggugulo. Signatory si China sa UNCLOS. Take note. Signatory din tayo sa UNCLOS. Bakit mukhang sa usapan na to, Pilipinas lang ang sumusunod sa UNCLOS? Hindi, heartbeat, hindi na nga yung walang karapatan magreklamo. Hindi na nga yan eh. Wala ba tayong karapatan na magtayo ng outpost dyan sa Ayungin Shoal? Because the answer is, we do. We have exclusive rights according to UNCLOS. If I'm not mistaken, that's Article 50 or 55, either of the two. Paki-check na lang. It's either of the two, Article 50 or Article 55. May karapatan tayo dyan. Exclusive use, even to the point of building outposts. May karapatan tayo dyan. Tapos sasabihin niya, hindi naman umagri sa titulo daw yung Amerika. Wala naman tayong kiniklaim na titulo. You cannot claim water. You cannot, hindi mo pwedeng patitulohan ng tubig. Kaya nga usapan dyan, kaya freedom of navigation ang usapan dyan. Kasi nakakatawid ba ang mga barko dyan ng maayos at matiwasay at walang nanggugulo? The answer is no. Wala. Maski nga yung mga merchant marines maski yung mga merchant ships, hinaharas ng China. Imagine, ano papatitulohan ng tubig? Diyos ko. Anyway, tuloy natin. At doon kay Uncle Sam na hindi naman tumutulong. Diba? Hanggang ngayon, ang lengguwahe po ni Uncle Sam, freedom of navigation. Yeah, it's supposed to be freedom of navigation. Na may titulo tayo dyan sa mga pinag-aagawang isla at karagatan sa West Philippine Sea. Ngayon, ano naging reaksyon ni PBBM? Unang-una, pinagpipilitan niya, secret agreement daw ito. Secret agreement, ito nga ay linathala at rineport ni Secretary Delfin Lorenzana ng DND noon mismo sa Kamara. At ito nga po ay yung hearing para sa budget ng Department of National Defense. Familiar sa akin itong kwentong to. Pakita ko sa inyo uli yung mga newspaper reports. Nabalita po yan ng GMA News, nabalita po yan ng Reuters, at nabalita po yan ng South China Morning Post. So, ang linalaman nung report ni Secretary Delfin Lorenzana sa Kongreso mismo, kaya nga po hindi siya sekreto, ay meron nga talagang status quo agreement para magkaroon ng kapayapaan sa panig ng Pilipinas at ng China, walang galawan, walang dagdagan. Parang alam mo itong kwentong to. Now, wala po akong sinabi na pumayag ang Pilipinas na pagkain at tubig lang ang dadalhin sa Ayungin. Pero may ganun po talagang kasunduan. Hindi po si Presidente Duterte ang pumasok. Ito po ang katibayan. Ito po naman, Inquirer ang nag-report dito. China raises concern over Philippines' reported development plans on Ayungin Shoal. Ito po ay hindi po pakilakihan ng petsa. Torny, kukuha ka lang ng article, kukuha ka lang ng argumento sa TikToker pa. Torny. Anyari sa inyo? Mga experts naman kayo dito, Torny. Huwag kayong kukuha sa mga katulad namin. Huwag kayong kukuha sa mga katulad namin na nasa social media. Mga experts kayo. Diyos ko. Parinig ko na to. Alam ko na to. Sasagutin ko to mamaya. Ang petsa ay 2013. At babasahin ko ha. China raised its concern over the Philippines' reported plans of establishing structures on Sinagot ko na to ilang beses na disputed West Philippine Sea. Defense Secretary Voltaire Gazmin and China Ambassador to Manila, Ma Keqiang, discussed issues on Ayungin among others.
on the sidelines of the commemoration of the International Day of United Nations Peacekeepers on Wednesday at Camp Aguinaldo. At ano yung mga pinagkasunduan ni Secretary Gazmin, panahon po yan ni Presidente Aquino at ng Chinese Ambassador. Oh my Yun God. na pagkain at tubig lamang ang ipapadala sa Sierra Madre. So kung meron pong nakipagkasunduan na pagkain at tubig lang ang dadalhin, hindi po si Presidente Duterte kung hindi si Presidente Aquino. At ito pong patunay. Baka sasabihin na naman nila, wala. Bakit kaya itong si PBBM nagpipilit na secret? Nasa periodiko yan. Well, kasi nga po, ang duda ko, pinupoliticize niya yung issue. Gagamitin niya itong issue ito para sabihin taksil si Duterte para magalit ang sambayan ng Pilipino. Uy! Uy, yun din yung sinabi ng TikToker, guys! Leche! Walang iya. Attorney naman! Abogado ka na! Huwag ka naman kumuhang... Diyos ko. Huwag ba naman kaming reference kaming mga nasa social media? My goodness naman! Anak, antipaklo. Pero ikaw naman, PBBM, sa panahon ba naman ng internet, lahat yan, tanong mo lang kay Google, nandyan yan. Kung sekreto yan, bakit may write-up sa Google? At ngayon, makikita rin natin na ang nakipagkasundo pala na wag mag-deliver ng tubig at pagkain lamang ang i-deliver ay panahon pa ni Presidente Aquino. Now, masasabi ko ba na pumayag si Presidente Duterte na tubig at pagkain lang? Hindi, kasi ang sinasabi ko lang naman talaga yung sabi niya, siguraduhin yung walang sundalo kong mamamatay. Oh my God. Yun nga po ang pagkakaiba talaga ni Presidente Duterte at ni PBBM, kulang sa diskarte itong si PBBM. Or talagang sinasadya niya na uminit talaga ang hidwaan sa panig ng China at ng Pilipinas nang magkaroon ng dahilan ngang maghimasok ang Amerikano. So ulitin ko po PBBM, alam ko hindi ka natapos ng college, pero siguro naman marunong ka magbasa. Basahin mo na lang yung mga periodiko kung saan na-report po yung pagpasok sa kasunduan na status quo. Kaya nyo naman pong bumasa, I'm sure. Miski wala kang college degree, kaya nyo basahin yan. At makikita nyo po na sinabi pa yan ni Delfin Lorenzano sa Kamara mismo, sa budget hearing. At basahin nyo na rin yung Inquirer article na si Secretary Gazmin sa panahon ni Presidente Aquino ang nakipagkasundo na tubig at pagkain lang ang ihahatid. Hindi po si Presidente Duterte. O baka na naman sabihin nyo hindi nyo alam kung ano yung naging kasunduan. Nakakapagtaka nga sabi niya, I'm horrified na hindi niya alam kung ano yung agreement na yun. Bakit ka horrified? Hindi mo alam. Tapos ngayon, sinabi na nga ni Presidente Duterte, hindi po yan sekreto, hindi ko style magtagos taong bayan. At talaga naman po pinangalandakan niya yan sa buong Pilipinas. Dahilan nga kung bakit nagkaroon ng kapayapaan sa panig ng Pilipinas at ng China. Pero nagpupumilit siya, secret agreement. Anong secret agreement nila thala yan? Ewan ko lang po, baka naman pati pagbasa may problema kayo. No? Pero basahin nyo lang po yung mga periodiko. Okay? Attorney, final answer na ba yan? Sure ka na ba dyan? Final answer mo na yan. Attorney, dapat ikaw ang pinagkukuhaan namin ng resources. Huwag kang kukuha. Attorney, huwag kang kukuha sa mga nasa social media. Kasi narinig ko na to. Tinaga ko tinaga ko ng mga Duterte Balahura supporter sa TikTok tungkol dito. So alam ko na tong kwento na to. Matagal na. Mga isang buwan na nakakaraan. Ngayon mga kotsero, ganito. Baka naman, Attorney Harry Roque, sigurado, abogado ka, magaling ka magbasa. Mahusay kang magbasa. You're a lawyer and that's what, well, right now, that's what I'm doing 24/7. Kundi man 24/7. Siguro mga 40 hours a week, yan lang ang ginagawa ko, magbasa. Siguro naman, magaling ka magbasa. Siguro naman, Attorney Harry Roque, magaling ka mag-research. Because as a lawyer, that is an essential skill for lawyers. Yan ang sinasabi ng mga prof ko Kailangan magaling ka magbasa, kailangan magaling ka mag-research. Final answer Attorney. Sabi ko sa iyo, wag kong kukuha sa amin sa social media kasi kulang kami. Kami kulang. Kayo yung experts. Dapat kami ang kumukuha sa inyo ng impormasyon. Attorney Harry. Ito yung sinasabi niya. China raises concern over Philippines reported development plans on Ayungin Shoal. Lampasan na natin.
Defense Secretary Volter Gazmin and China Ambassador to Manila Ma Keqing. Ito 'yon, 'di ba? 'Di ba? Agree? Ito naman 'yun eh. Ito 'yung sinabi niya eh. May 29, 2013, panahon ni Aquino. So ito na nga 'yon. Okay. Puntahan natin yung highlight niya. Ito 'yon. Alam niyo kung ba't alam ko na ito 'yon? Ito yung sinisigaw ng mga Duterte Balahura supporters sa TikTok. Ayan, yung parte na yan. We will not violate the agreement not to construct new structures. We told them we're only bringing supplies for our troops there, like water and food. There will also be a rotation of troops because we cannot put our men there permanently or they'll go crazy. Sabi. Okay. Ngayon, ito yung sinasabi nilang agreement. So they took the word agreement and applied it to every context there is. Applicable. Oo. Ganon. Nakakita lang kayo ng agreement, ibig sabihin yun na yung gentleman's agreement or yung secret agreement. It's not even the case. Attorney Harry, magaling ka mag-research, di ba? Bibigyan kita ng isang resource galing sa mga kapanalig nyo dyan sa China. SCSPI. Ilang beses ko nang pinakita to mga kotsero, mukhang hindi pa nakakarating sa kampo nila. Pero mukhang ngayon makakarating na dahil kasi again, Attorney Harry Roque, huwag kang kukuha sa amin sa mga social media people. Kumuha ka ng sarili mong research at sa'yo kami kukuha ng resources, attorney. Okay, game. Ito, galing to sa mga kampi niya sa China. Si SCSPI, si South China Sea Project Initiative, something like that. Ito ngayon, kung babasahin nyo to, tingnan nyo naman yung title ng article. Does the Philippines have the right to build permanent structures on Second Thomas Shoal or Ayungin Shoal? January 10, 2024. This is fairly new. Very recent. Okay. Ngayon, eto ngayon. Puntahan natin. Naglista siya ng 5 reasons. Punta tayo sa 4th reason. 4th reason. After signing the DOC on November 4, 2002, sa mga regular ng live stream ko, alam nyo na yan DOC, November 4, 2002. The Philippines repeatedly promised not to build permanent structures or even transport construction materials to Second Thomas Shoal. For example, in September 2003, Acting Foreign Secretary Franklin Ebdalin stated that the Philippines had no intention of building facilities on Second Thomas Shoal, noting that the country was a signatory to the declaration and did not want to be the first to violate it. So, etong si Franklin Ebdalin, ayan, sabi niya, pumirma tayo sa DOC November 4, 2002. Kasama kasi doon na hindi ka magtatayo ng structures. Oo. So, susundin namin yan. Susundin namin yan. Period. Si Franklin Ebdalin yun. Second paragraph. On June 19, 2013, when the Philippine Defense Secretary Volter Gazmin discussed the Second Thomas Shoal issues with Chinese Ambassador to the Philippines Ma Keqing, Ma raised concerns about the Philippines' plan to build structures on the reef. In response, Gazmin assured Ma there was no such plans. So mga kotsero, anong pinag-uusapang agreement dito? Is it the gentleman's agreement of Duterte? No. Is it the secret agreement of Duterte? No. Is it the secret gentleman's agreement of Duterte? No. It is the DOC of November 4, 2002. Ano yung DOC on November 4, 2002? Declaration on the Code of Parties in the South China Sea. Torny, since mahilig kang kumuha ng resources galing sa social media people, try mong basahin to. Total naman, nakagraduate ka ng bachelor's at meron kang Juris Doctor at meron kang master's if I'm not mistaken kasi nakakapagturo ka sa law school. So malamang sa malamang, pag binasa mo to, maiintindihan mo rin. So, yung hinighlight mo, Attorney Harry Roque, yung hinighlight mo na article, ayan no? Yung hinighlight mo na article na sinasabi mo na tungkol sa agreement na ginawa daw ng PANOT administration
Eh hindi po ginawa during the Panot administration. Ito po ay ginawa noong 2002 pa. Sinong presidente niyan? Si GMA. At natamaan ng principal nyo, no? So, ibig sabihin, si GMA pala ang pumasok sa gentleman's agreement? Sabi sa'yo, attorney, huwag kang aasa sa amin sa social media eh. Kasi mga resources mo, either si Maharlika o kung yung mga kung sino-sino dyan sa tabi-tabi sa TikTok. Oh, ngayon, paano ngayon yan? Paano mo ngayon iulusot to? Parehong principal mo yan, si Digong tsaka si GMA. Sabi ko sa inyo mga konsyero, kapag pag sumasabit ka talaga kay Digong, kailangan mong pabobohin ang sarili mo eh. Kailangan mo talagang bitawan ang common sense, ang logic, lahat. Bibitawan mo lahat 'yon para kay Digong. Hindi ko kayang gawin 'yun eh, sila na lang. Kung kaya nilang gawin 'yun, di sila na lang. Tuloy natin 'to. Dahilan nga kung bakit nagkaroon ng kapayapaan sa panig ng Pilipinas at ng China. Pero nagpupumilit siya, secret agreement. It is a secret agreement because there is another agreement na sinasabi ng China that was brokered during the Duterte administration. Si China na nga mismo nagsabi. So ano 'yun? Ba't ayaw nyo sabihin 'yun? Bakit nilulusot nyo 'yun? Amin na lang kasi. Amin na lang. Wala namang problema doon. Magagalit lang taong bayan sa inyo mga 1 year, ganun. Good luck kung 1 year lang. Anong secret agreement nila at halayan? Ewan ko lang po, baka naman pati pagbasa may problema kayo, no? Pero basahin nyo lang po yung mga... Basahin mo rin, attorney, Hey, para mali. ngayon, sino ngayon na may secret agreement? Ay, ako ang duda ko, si PBBM ang may secret agreement. Kasi tignan ninyo ha, bago siya pumunta ng Amerika ng unang beses, talagang naninindigan siya. China is our most important partner. Pagpapatuloy ko ang independent foreign policy. At ang unang niyang pinuntahan talaga ay si Xi Jinping sa China. Ano nangyari pagkatapos? Pagkatapos pumunta ng New York at pagkatapos nakipag-usap sa State Department, nabaliktad na. Siya ay totally tinatawag na niyang bully ang China. Siya ay pro-America na. Bakit? Alam naman natin, unang-una, meron siyang civil contempt. 300 million ang pinagbabayad sa kanya ng korte. Okay. Kasi ayaw niya sabihin kung nasan yung mga nakaw na yaman niya sa Amerika para pambayad dun sa mga human rights victims. At it's a matter of fact, meron na nga po na contempt na may isang aide, si First Lady, na nagbebenta ng painting na talagang finiris ang mga ari-arian ng mga Marcos sa Amerika. Kasama na po dyan, buildings. Yung isa ata yung Trump building, yung may isa pang building sa Fifth Avenue. Abay, building ang pag-aari nila, hindi lang mga kondominium ha. Grabe, conspiracy Sos theory na ulit. Mariosep, hindi ko maintindihan kung paano naman nila nabili ang mga yan. Pero yan yung mga panahon kasi na marami rin binili si First Lady para sa gobyerno. Kasama na yung Fifth Avenue na Philippine Center at saka yung bahay ng ambassador dyan sa 61st Avenue na social na address din yan. So, marami po talaga mga tanging yaman dyan. At kung merong secret agreement, siguro yan pong dahilan kung bakit bumalentong ang PBBM sa issue ng China at Amerika. Dahil sa usaping tagong nakaw na yaman sa Amerika. So, I think, Attorney Harry Roque, you've come full circle, no? You've come full circle. Nag-start ka sa Dilawan, nag-DDS ka, ngayon balik ka na naman sa Dilawan. You have evolved into a higher level Dilawan. Bakit? Green tsaka yellow ka na ngayon eh. Yellow-green. Kulay tae. Yellow-green ka na ngayon. Ay, hindi, pink pala. Pink and green. Bakit? Kasi, nung campaign, yan ang pinambabatikos nila kay PBBM. Yung contempt case niya, yung buildings daw sa kung saan-saan, etc. etc. So, pink. Pink ka na ulit. So, kulay tae ka na ulit. Pink and green. Kulay tae na ulit. Sige. Ang premise niya, mga kutsero, bakit kaya bumalentong si PBBM diyan sa China? January nga nagpunta ng Nagpunta ng China eh. Ito kasi yung dahilan.
January, a Filipino fishing boat, FB Kenken, reported, Kenken talaga, that the Chinese Coast Guard drove it off while it was fishing in the Philippine territorial waters of Ayungin Shoal. The captain of FB Kenken told the Philippine Coast Guard that Chinese vessel CCG-5204 maneuvered towards his boat at a distance of approximately 800 yards and deployed a rigid hull inflatable boat. Chinese sailors on board the RHIB gestured for the Filipino fishermen to leave the area. FB Kenken altered its course and departed Ayungin Shoal. The Ayungin Shoal is around 100 nautical miles off Palawan, which is also near Mischief Reef, which is also occupied by China. Ito kasi nangyari. Nag-uumpisa na naman yung harassment ng China. This is pagkabalik ni PBBM from China. Ano nangyari after? February. Laser pointing. Hindi lang laser pointer to, military laser to. August. Water cannon. September. Floating barrier. December. Maritime militia. Swarming. Ba't hindi ka babalentong? Pag hindi ka bumalentong, wala kang pinagkaiba kay Digong. Wala kang pinagkaiba kay duwag na Digong. Kay makapiling Digong. Walang pinagkaiba doon. Actually, nabasa ko itong bagong conspiracy theory nila na may secret agreement talaga dyan si Bongbong Marcos kasi marami silang tagong yaman sa China eh. Oo. Hindi na bago yan. Last year pa yan. Inuulit lang nila today. Pero last year pa yan. Dismiss yung kaso eh. RICO case yan. Racketeering case yan. Criminal case yan. O dismiss siya 1990. July 2. Andyan lahat ng properties na pinagbabanggit niya. $200 million. Artwork, jewelry, Manhattan skyscrapers. Andyan lahat yun. RICO case yan. Dismiss yan. Anong hawak nila? So ang default mode nyo na ngayon, bibirahin nyo yung history. Sasabihin nyo yung mga nakaw na yaman ng Marcoses, etc. etc. Senator Amy, andyan ka pa ba? Digong ka pa rin? Tatayuan mo pa rin si Digong? Kahit anong mangyari? Ito na nangyayari. Kaya mo pa. Bumabalik ka sila sa default, di ba? Si Digong, anong sinabi niya kay tungkol kay Apo Lakay? Ano sinabi ni Digong tungkol kay Apo Lakay? Buang daw, buang. Torny! Yung contempt case, nandun lang yun. Okay, tapos, do you think the US government has influence over the US courts? I don't think so. Nakapattern ng constitution natin sa Amerika eh. Separate din naman yung judiciary sa executive. They cannot control the executive. And they cannot be controlled by the executive. Alam mo naman yan. Abogado ka naman eh. Alam mo na yan. Diba? Kasi gusto nyo pa kasing pag-usapan yung palusot nyo eh. Kung sagutin nyo na lang yung mga tanong, 3 lang naman yung tanong eh. Sobrang simple ng tanong. Totoo bang may secret agreement? Kung mayroong secret agreement, ano yung content nun? Kung tapos, pangatlo, bakit nyo ini-secret? Ganun lang naman kasimple. So mga kutsarang, ganito lang po muna tayo for tonight. Please don't forget to like, share, and subscribe, and follow tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you tomorrow in the next Coach Giant Live. Bye everyone. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?